So, ready na ako for today. Officially, ito yung first day ko here in Fukuoka. Medyo late ako nagising. So, I'm gonna grab some lunch sa 7-Eleven na lang siguro. Or kung ano yung madaanan natin. Because we're going to the Nanzun Temple. Yung may giant reclining Buddha. Here's my planned itinerary for today. It's so jam-packed, so hindi ko yan lahat napuntahan. And ito yung actual itinerary ko. Nevertheless, I enjoyed this day. So tara, samahan niyo ako. Iinom muna tayo ng vitamins and kakain tayo ng breakfast. This one, binili ko siya last night sa supermarket and nainit ko na rin siya. After kumain, nag-ayos lang ako ng konti and made sure na complete lahat ng gamit ko kasi medyo malayo yung pupuntahan natin today and we can't afford na may maiwanan. I am wearing a dress with a pair of sandals and a backpack, so very comfy pa rin because we are going to hike a little bit going to the reclining Buddha itself at the Nanzun Temple. So tara, labas na tayo. By the way, I am staying at Appa Hotel dito sa Tenjin area. Ito yung labas ng hotel and we are walking towards the train station. Dadaan muna tayo dito sa 7-Eleven to get breakfast. So kukuha ko nitong grilled salmon onigiri para madali lang kainin. And then, kukuha tayo ng coffee. Ito na lang. Gusto ko pa ng another cold drink. So, kukuha ko nitong barley tea. Nakain ko na yung breakfast ko. So, nandito na tayo sa kanto and tatawid tayo papunta dyan sa may train station. Pag pipili pala kayo ng hotel, make sure malapit siya sa train station. Like this one, 400 meters away lang siya from my hotel, so it's very convenient. So ngayon, kukuha tayo ng IC card since hindi tayo nakakuha last night. Hayakaken card yung tawag sa IC card dito sa Fukuoka. Punta lang kayo sa machine and click IC card. And then, click nyo yung IC card ulit and pipiliin natin yung named card para personalized. Click agree and then put on the details na hinihingi niya sa'yo. So, yung basic details lang naman hihingi niya like name, gender, birthday, and contact number. I suggest kumuha kayo ng IC card because sobrang convenient niya. Pwede mo siyang gamitin hindi lang sa train stations, pwede rin siya sa mga bus, pwede rin siya sa mga konbini, and most of their stores here kahit sa mall, tumatanggap sila ng IC card. Para hindi ka na maglalabas ng wallet mo and magka-count ng money. I want to load 10,000 yen, so yun yung pipiliin natin sa options. After that, you just insert your money in the slot and wait for your card to be printed. So at this point, I think piniprint na niya yung name natin sa card. So, ito na siya. Yay! O, diba? Ito na yung card. So, ang cute kasi meron na siyang name ko. So, now, pupunta na tayo sa platform. Paano ko nalalaman kung saang platform ako? I use Google Maps. So, open mo lang yung app, enter your destination, automatic ilalagay na niya yung current location mo. And then, you select the transportation route that you prefer. So, lilitaw na dito yung station, yung platform, even the time and the name of the train na sasakyan mo. Dito sa Japan, sobrang exact on the dot sa time yung trains. So, hindi ka naman masyadong malilito. Pipila na tayo dito. Kung naalala nyo, nakalagay na train 1 tayo dapat for fastest transfer. So, dito tayo.
Nandito tayo ngayon sa Hakata Station and we are going to transfer trains kasi doon tayo sa JR line na trains. Since yung pupuntahan natin na Kido Nanzoing Mai Station, JR line siya. So dito naman, ganun lang ulit, hahanapin lang natin sa Google Maps yung tamang JR line and tamang platform. So this time we are walking towards platform 8. And dahil nga may IC card ako, hindi ko na kailangang bumili ng individual train ticket per train ride. So I can just tap until may balance pa ako dun sa card. Dito tayo sa platform 8, yung 1228 Shin Izuka. Susundan natin yung si kuya na tumatakbo kasi mukhang platform 8 din siya. That's our train, so umabot naman tayo. One thing that I love about Fukuoka is seeing city landscapes, tapos sa likod may mountains. For me, perfect blend siya ng urban and rural. So meron kang city, tapos meron ka ring nature. Malapit na tayong bumaba sa Kido Nanzoing Mai Station. Ito yung station and sobrang nakaka-relax na agad. I'm so amazed kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong train station sa Japan. So, kung nandito yung daddy ko, sigurado ako gagawin niya to. Tara, baba na tayo. Dito sa baba ng station, may mga vending machines and may restroom. So, yung daan natin, dito tayo dadaan sa bridge and then aakyat tayo papunta dito sa middle part ng bundok. Nakikita nyo yung may parang railings. Etong bridge na to over Tatara River, ang tawag dito, Melody Bridge. Both sides ng bridge merong xylophone or technically metalophone na pwede nyong i-play. But sobrang init ngayon, so mainit din yung hawakan ng mallet and hindi siya nakaka-pretty. So mamaya na lang natin siya tutugtugin. May mga souvenir shops dito, meron ding restaurant and cafe. Tapos, meron din namang isang vending machine. Sobrang init talaga, buti na lang may dala akong fan. Ang relaxing dito kasi ang naririnig ko lang yung tunog ng puno, hangin, flowing water. Ito pala yung mga bawal suotin. So, bawal ang revealing clothes. But, nagbibigay naman sila ng pang-cover. Even sa tattoos. Makikita nyo dito, binigyan sila ng tela para i-cover yung tattoos nila. So, dito sa ticketing booth, hindi niya ako pinagbayad and then hindi niya pinakover yung tattoos ko kasi maliit lang yung nasa list. Yan. So, akit na tayo. Nag-research ako and wala pala talagang bayad. So, free yung entrance but you are going to pay 500 yen if you want to go inside the prayer room located below the reclining Buddha. May mga tourists na bumababa dito. So, I thought, dito tayo aakyat papunta dun sa reclining Buddha. But no, kasi pag akyat ko dito, dead end pala siya. Pero okay lang din kasi nakita ko naman yung place tapos maganda din naman siya. Etong puno na to,
Boom! O diba, ang haba ng pangalan. But the short story is, tinamaan siya ng kidlat before, tapos na-survive niya. So, nag-engrave sila nung Kaminari god sa trunk nito. Kaminari means thunder. It's also called Raijin. So, naalala niyo ba tong character na to? Kaya, thunder yung powers niya kasi siya si Raijin. O diba? Gamer! Anyway, bumalik din ako dun sa booth kanina kasi ang init. So, nagpahinga muna ako. And then, nag-proceed na nga tayo dito sa way towards the reclining Buddha. Dumaan ako dito sa tunnel na may mga mini sculptures ni Buddha dito sa walls. Ang ganda. I would say pag na-reach mo tong level na to, 50% na to nung lakaran. So, pwede kang magpahinga dito, pwede kang kumain, pwede kang uminom. Nakikita nyo yan, dyan tayo galing kanina, yun yung train station. Tapos, ito yung walkway ulit na aakyatin ulit natin. Naalala nyo yung railings na tinuro ko kanina? Eto na yun. 2 to 3 flight of stairs, nandito na tayo sa taas. Grabe, ang laki ng Buddha, guys. Tapos, merong pahingahan dito sa gitna. Pwede kang umupo dyan while appreciating this majestic view. Sobrang ganda talaga kasi mountains lang yun nasa paligid mo. The reclining Buddha of the Nanzuin Temple was built in 1995 and measures 41 meters in length and 11 meters in height and weighs about 300 tons. The reclining pose represents Buddha in his dying stage as he enters nirvana. So you can connect with Buddha by holding the 5 colored strings attached to his hand. I spent around 30 minutes here sa taas. Nakapag-take na tayo ng photos, nakapag-pray na din tayo, so pwede na tayong bumaba. Meron din pala ditong mga souvenir shops and may mga smaller prayer rooms. Nandito na tayo ulit sa Melody Bridge, so pwede na natin siyang i-play. Quick eat lang dito sa train station ng Spam Musubi. Isa to sa lagi kong kinakain. Ang next destination natin is Kushida Shrine. Malapit lang siya sa Canal City. Nandito na tayo sa area malapit sa Kushida Shrine. So, lalakad lang tayo ng konti and papasok dito sa side entrance. This one is a representative of the Hakata Gion Yamakasa. It's a famous festival here in Japan. So, kung gusto nyong mapanood yun, visit kayo around July. This is Kushida Shrine. It is the oldest shrine in the city and is known as the guardian shrine of Hakata. When paying respect and making wishes, ito yung steps na need mong i-follow. Throw a coin dun sa donation box, bow 2 times, clap 2 times, bow again, and make your wishes. Now, pupunta na tayo dito sa Canal City. Yung Canal City, sikat siya kasi siya yung largest mall dito sa Fukuoka. Sobrang daming restaurants, shopping places, tapos madami din ditong activities for adults and kids. Usually, may dancing fountain dito pag gabi, pero hindi ko na siya maaabutan. So, okay lang naman, kasi na-appreciate ko pa rin yung structure niya, sobrang ganda. Of course, sikat to kasi nga, meron siyang canal sa loob ng mall. Maganda daw yan kapag gabi kasi may ilaw, and then yun nga, may dancing fountain.
Nagugutom na ako, so maghanap tayo ng restaurant. Ayokong kumain sa mall, so maglalakad-lakad tayo and maghahanap tayo ng kakainan natin. OMG, eto na. Gustong gusto ko yung Hakata Motsunabe simula nung na-try ko siya dun sa previous trip ko sa Tokyo. So dito tayo sa Hakata Motsunabe Medaya. Kaya lang Medaya yata talaga to kasi 10 lang yung seats, pang 11 tayo, ayokong mag-antay. So sa ibang araw na lang. At this point, naisip ko kakain na lang tayo dun sa mga restaurants malapit sa hotel. Pero dadaanan muna natin itong mga bookshops on the way home. Our first stop is here at Chutaya Books in Ropponmatsu. Una kong napansin dito is merong coffee shop sa gitna ng bookstore. There are a lot of book selections here. Sobrang cute ng ibang books. Unfortunately, wala silang English books dito. I asked, may tinuro silang konting foreign books pero actually parang hindi siya English eh. Pero alam nyo, magandang mag-spend ng time dito kung gusto nyo tahimik. Kasi compared to other coffee shops here in Japan, quiet talaga yung place dito kasi nga nagbabasa ng books yung mga tao. Ang next na pinuntahan ko is Book Off. Yung Book Off para siyang book sale. It's a second-hand shop. And when I asked about foreign books, fortunately, meron silang few selection dito. Since second-hand shop yung Book Off, yung book selection dito, hindi siya masyadong organized. And the genres are so random. So, merong educational, like you'll get dictionaries here and there. May mga self-help, may mga good books pa rin naman, like ito, yung Wonder. But generally, random talaga siya. Honestly, yung ibang books dito, magaganda naman sila, especially the self-help books. But most of them, meron akong copy sa bahay. So, hindi na rin ako pumili. But anyway, it's nice to see books din na nasa English characters kasi puro Hapon yung dun sa other bookstore. So, meron din sila dito mga bala ng Nintendo, PlayStation, and whatnots. You have toys, keychains, etc. So, that's it. Ngayon, kakain na tayo dito sa restaurant malapit sa hotel. This is the Yudetaro Soba Noodle Shop. Just like in other restaurants, meron silang ordering machine, napipindot ka lang ng order mo, tas mag-insert ka ng money for payment. So ngayon, nag-aantay lang tayong tawagin tayo at ibigay yung order dito sa area na to. Umorder ako ng cold soba noodles, vegetable tempura, extra seaweed, egg, and spring onions. Ang total bill ko dito nasa 600 yen lang or 240 pesos. Before ako umuwi, duman ako ng supermarket to buy drinks. And that's it. See you on my next video.